Kumusta mga kaibigan? Marami sa atin ang nakakakilala kay Doc Willie dahil sa kanyang mga payo tungkol sa kalusugan. Pero alam nyo ba na siya mismo ay nakaranas ng isang malubhang kondisyon na tinatawag na neutropenic sepsis? Sa video na ito, ating susuriin kung ano ang sakit na ito at kung paano natin ito maiiwasan. Welcome sa Mind Your Body channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pagkipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ng channel na ito. Ano ang neutropenic sepsis? Ang neutropenic sepsis ay isang kondisyon na nagiging life-threatening dahil sa sobrang baba ng neutrophils, isang uri ng white blood cells, WBC, na tumutulong lumaban sa impeksyon. Kapag bumaba ang bilang ng neutrophils, ang ating katawan ay nawawalan ng proteksyon laban sa mga mikrobyo gaya ng bakterya at fungi. Ano ang neutrophils? Ang neutrophils ang unang tumutugon sa impeksyon, lalo na sa mga bacterial at fungal infections. Ang mga taong sumasailalim sa chemotherapy, tulad ni Doc Willie, ay kadalasang bumababa ang bilang ng kanilang neutrophils, isang kondisyon na tinatawag na neutropenia. Kapag masyadong mababa ang neutrophils, kahit simpleng impeksyon ay pwedeng maging malubha dahil wala ng sapat na depensa ang katawan. Paano nakakaapekto ang chemotherapy sa neutrophils? Ang chemotherapy ay nakakatulong pigilan ang mabilis na pagdami ng mga cancer cells, ngunit naapektuhan din nito ang paggawa ng WBC sa bone marrow, kung saan nabubuo ang mga ito. Sa mga ganitong pagkakataon, bumababa ang neutrophils, kaya't nagiging mas vulnerable ang katawan sa impeksyon. Bakit delikado ang neutropenic sepsis? Kapag wala ng sapat na neutrophils, mabilis na kumakalat ang impeksyon sa dugo at maaaring magdulot ng systemic inflammation na maaaring humantong sa organ failure. Ang mga karaniwang sintomas ng neutropenic sepsis ay: Number 1. Fever. Mataas na lagnat, lalo na kung hindi ito nawawala kahit gamitan ng over-the-counter medications. Number 2. Skin infections. Pamumula, pamamaga, o paglabas ng nana sa mga sugat. Number 3. Respiratory symptoms. Ubo, hirap sa paghinga, o sakit sa dibdib. Number 4. Gastrointestinal symptoms. Diarrhea, pagsusuka, o pananakit ng tiyan. Mahalagang pag-iingat. Sa mga taong may mababang neutrophils, napakahalaga ng pag-iingat. Iwasan ang pagkakaroon ng kahit maliit na sugat o impeksyon. Kahit mga simpleng bagay tulad ng ubo at sipon ay maaaring magdulot ng malubhang komplikasyon. Kaya importante ang regular na monitoring ng neutrophil count ng mga pasyenteng sumasailalim sa chemotherapy. Pag-iingat sa bahay, bukod sa pag-iwas sa mga sugat, mahalagang sundin ang mga sumusunod na patakaran sa kalinisan, madalas na paghuhugas ng kamay, pag-iwas sa mga madaming tao, pagluluto ng pagkain ng maayos, pag-iwas sa mga hilaw o hindi pa ganong luto na pagkain, regular na pagpapalit ng toothbrush. Kung nakakaranas ka ng mga sintomas ng neutropenic sepsis, mahalagang kumonsulta ka agad sa iyong doktor. Ang maagang pagdiagnose at paggamot ay maaaring makatulong na maiwasan ang mga komplikasyon. Ang neutropenic sepsis ay isang seryosong kondisyon na maaaring maranasan ng mga taong may mahinang immune system. Gayunpaman, sa pamamagitan ng maagang pagkilala ng mga sintomas at tamang pag-aalaga, maaari nating mapagtagumpayan ang sakit na ito. Tandaan, ang kalusugan ay isang kayamanan, kaya't mahalaga na alagaan natin ang ating sarili at ang mga taong mahal natin. Psalm verse 41 chapter 3. The Lord will strengthen him upon the bed of languishing. Thou wilt make all his bed in his sickness. Amen. Tandaan, ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balanseng nutrisyon at maingat na mga desisyon.
mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.